Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po ito, si James, from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for May 18 to 24. But first, ihanda mo na, Scorpio, yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan niyo po yan at sa dulo po atin po yung babasahin. Okay? Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Scorpio ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale your cards for the week. Nice. Siya nga pala mga mahal kong Scorpio, maraming salamat po sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment. Malaking tulong po yan sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Six of Cups. Okay, this time, Scorpio, learn to forgive your past. Okay? Pinapayuhan ka na lumaya ka na sa nakaraan mo. Putulin mo na yung connection mo sa mga tao, sitwasyon, or feeling na nagpapaalala sa'yo ng bitterness from the past. Okay? Give yourself some grace. Give yourself some power na magsimula ulit or wag nang magdamdam or wag nang ipunin sa puso yung mga nangyari noon. Palayain mo ang sarili mo. Siguro kung hindi mo pa kaya magpatawad, okay lang yun. Ang importante ngayon, ikaw mismo. Binibigyan mo ang sarili mo ng lakas na lumaya sa kadenang yun. Kasi wala daw mangyayari kung palagi mong iisipin, galit ka lagi, or naalala mo lagi, naapektuhan tuloy yung mga inaalagaan mo ngayon nang dahil sa past na yan. So learn to let go and move on dahil marami pang bagong bagay. Six of Cups is really a great time for you to pivot, no? May naghihintay sa yung bagong detour or positive shift na dapat mong asahan this time. Mangyayari lamang yan kung kaya mo talagang pakawalan na yung past mo o yung nangyari sa iyo dati. Nang sa ganon, lumuwag ang buhay, lumuwag ang damdamin, lumuwag ang isip sa mga bagong paparating. Okay? So, in your core energy, meron the King of Wands. Tingnan mo si King of Wands. Nakatingin siya sa past. Pero hindi niya ginagamit yon para pahirapan ng sarili niya. Nakatingin lang siya, inaalala lang niya kung ano ba yung lesson doon, ano ba yung mga natutunan ko, ano ba yung mga silbi ng nakaraan, para this time around, kung ano man tong bagong plano na gusto mong gawin, ay tama na. Wala nang remnants pa ng past at hindi mo na maulit yung mga nangyaring mali noon. Sabi dito, makinig ka sa mga payo sa paligid mo. Makinig ka sa mga suhestyon, ganyan. Para makita mo kung ano yung kabuuan ng plano at maitulay mo na. This is all about you being, hindi naman aggressive, pero palaban, gigil, uhaw sa mga bagong gagawin. You want things to happen? Start now. You want to create something? Laksan ng loob. You want to win something? Gumalaw ka. Parang ganyan. This is all about you having this physicality to move and start to take action. Parang ganyan. Kasi malakas ka eh. Kayang-kaya mo eh. Buo ang loob mo eh. Pero kailangan lang talaga ng gumalaw para yan yung mangyari. Okay? King of Wands, the Tower card. Okay? Now, things are changing in your life. Parang nakita ko dito na hinahayaan mo nang maganap yung dapat maganap. Hindi mo na kinokontrol, hindi mo na pinipigilan, hindi na matigas ang ulo mo, hindi mo na pinagpipilitan pa yung mga maling bagay. Ngayon, you are learning to let the water flow sa river. Natutunan mo rin kasi na dati, yung mga pinupuwersa ko, napopornada. Dati yung mga pinipilit ko, lalo akong sinasakal, parang ganyan. So ngayon, naintindihan mo na, I will just do whatever I need to do, and then I will let it happen. Walang pagkontrol, walang pagpigil, walang pagpuwersa. Gagawin ko lang yung tama. At dahil doon, talaga magkakaroon ng positive shift ang buhay mo dahil dyan. So, natural changes, daanan mo ito. Ang mahalaga, nakafocus ka sa importante, alam mo yung goal mo, alam mo yung patutunguhan mo. Bigyan kita na example. Dati, nagkaroon ka halimbawa ng pagkalugi sa isang negosyo.
So yung utak mo nakatingin pa rin doon sa mo, naku, sayang yung negosyong yun. Pero ngayon meron akong balak gawin na bagong negosyo. Pero nakatanghod ka sa past, sabi mo, baka malugi ako dito. Pero gawin mo siyang alaala na parang, okay, alam ko na yung mga red flag, green flag, para this time around, magbago na yung kwento at hindi maulit yung dati. Ngayon, meron ng positive shift kasi you are a better Scorpio na and you are now knowing what to do. Parang ganyan. Okay? So Scorpio, ano ba 'tong mga hinihintay mong dumating this week from May 18 to 24? Meron ka bang inaasahan? I-comment mo sa baba para maganap na yan at matupad na. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Nine of Swords. Masyado ka na problema sa mga bagay na hindi naman talaga ka-problema. Sabi dito, nag-overthink ka, nag-overanalyze ka. Kaya panahon to for you, Scorpio, na magpahinga muna. Ramdam ko to. Learn to go out of your house. Baka masyado ka nakakulong dyan sa opisina, sa kwarto mo, sa trabaho mo. Labas-labas din para makahinga ang isip, makahinga ang damdamin, at hindi mo masyadong damdamin yung mga problemang iyan. Sabi dito, meron kang kinakaharap na problema na kayang-kaya mo namang solusyonan pero ikaw mismo, ino-overcomplicate mo. Imbes na daanan lang with simple solution, ikaw mismo yung naguhukay ng sarili mong problema. Kaya sabi dito, enough na of overthinking, enough na of overanalyzing. Gawin mo lang yung tama, ang gagawin mo, magpahinga ka, matulog ka, at wag mo na masyadong pahirapan pa ang sarili. Okay? Nine of Swords, the Three of Pentacles. Imbes daw na solohin mo yan, ay kailangan daw maghanap ka ng mga taong makakatulong sa'yo. Kumbaga, no man is an island. If sobra-sobra na didibdib mo na at halos hindi ka na makahinga sa sobrang dami ng problema, find these people. Maaring katrabaho, family member mo, or mga empleyado mo, or best friend mo, no? And these people can help you. Kayang-kaya nilang pagaanin or solusyonan itong problema mo. Ang kailangan mo lang tumawag sa kanila, kausapin sila, at humingi ng tulong. Sabi dito, ibaba mo na ang pride mo, ibaba mo na ang ego mo. Pag kailangan na ng help, tumawag na ng help. Okay? So, mga Scorpio, ano po ang birthday ninyo? Comment down below para ma-activate na sa'yo yung kalutasan sa problema at dumating na yung mga tulong and assistance. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Ace of Swords. Narinig ko dito, what you need is a clear communication. Makipag-usap ka na kasi, tumawag ka na, lumapit ka na, klaruhin mo na, nang sa ganon hindi ka nahihirapan ng ganyan. Okay? Narinig ko rin dito, kung meron kang dapat ipanalo, itulay mo daw hanggang dulo. Huwag mo daw sukuan. Kasi kayang-kaya mo siyang ipanalo eh. Ang kailangan lang ngayon, makahanap ka ng mas magaan na diskarte para pumabor sa'yo. Kasi nakita ko dito na yung paraan mo mabigat, yung paraan mo mahirap, kaya lalo ka natatagalan. Pero kung hahanap ka ngayon ng matinong diskarte na mas lighter, mas better, dire-diretso ang tagumpay dyan. Kaya nga sabi ko, makipag-usap ka, maaaring yung pagkikipag-usap na yan ay makahanap ka dyan ng impormasyon na magpapagaan sa problema mo. Okay? Ace of Swords, the Justice card. Yes, sabi dito, do not jump into conclusion. Kalkalin mo muna, mag-research ka, magbutingting ka, para kada hakbang mo tama. Hindi yung parang hahakbang ka lang ng walang clarity. Kaya ayan, puro aberya, uulit ka na naman. So, imbis na makaabante, puro atras kasi laging back to zero. Dahil yung bawat action mo, hindi mo muna pinag-iisipan, hindi mo na pinaghahandaan. Halimbawa, ikaw ay magtatayo ng sarili mong tindahan sa harap ng bahay mo. Dahil hindi mo pinaghandaan, puro aberya. Lahi kang babalik sa simula, paulit-ulit. Nagsasayang ka ng pera, oras at effort. Kaya sabi dito, bago tayo gumalaw, pag-isipan muna. Itong level 1, kailangan na pag-isipan bago gawin. Bago tayo tumuloy sa level 2, level 3, parang ganyan. So every step matters. Every step should be clear para kada hakbang panalo. Para dire-diretso, walang aberya. Okay? Pinapayuhan ka rin dito na wag basta-basta maniniwala sa offer, maniniwala sa sinasabi, maniniwala sa
inferring or nirelay lang ng information, kailangan ikaw mismo magkakalkal. Kailangan ikaw mismo ang makakakita ng katotohanan bago tayo gagalaw. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Six of Pentacles. Here, sabi ng yung spirit guide Scorpio, parang panahon na para itama mo yung mga maling bagay na pinaglalaanan mo ng maling atensyon noon. Example, ngayon busy ka para gawin yung project sa'yo sa client mo. Pero inuna mo muna ang maglaro ng online games o magbidyoke or inuna mo muna na umattend ng bingguhan, parang ganyan. So, it's all about you aligning what's important. Paglaanan mo ng oras, pera, atensyon, at saka effort mo yung mas importante. Nang sa ganun yung plano mo matupad. At nang sa ganun magbago na yung kinakaharap mo. Hanggat mali ang yung mga pinagtutuunan sa buhay mo, lalo ka nalilihis eh. So now is the right time for you to evaluate. Ito bang pinagtutuunan ko ng pansin na ito ay talagang mahalaga or pinapatagal lang niya yung pag-andar ko? Ito ba lumalamon lang na malaking pera ko na dapat ko nang tigilan? Ito ba yung effort ko dito, meron ba ako napapala? Ngayon, pag na-evaluate mo yan, mas lilinaw sa isip mo yung laban mo. At doon tunay talaga magka-transform ang life mo for the better. Six of Pentacles, the Queen of Wands. Now is the right time for you to really follow what you realized. Kung ano yung nakita mo na parang, ay, bakit ako naglalaan ng pera dito? Winawaldas lang naman niya. So ikaw, malakas ang loob mo na, tigilan na yun, putulin na. O halimbawa, na-realize mo, ay, bakit ba ako nanonood ng Korean novela every night? Tapos ang tapos ko ay 3 a.m. na. Kaya puyat ako sa trabaho eh. So meron ka ng power ngayon to really stop that lifestyle or stop that routine. Nang sa ganon mailatag mo at maibigay mo na sa karapat-dapat. Parang ganyan. No? So you are now evaluating the equal give and take. And you have the power to do that this time. Kung dati parang hirap na hirap kang putulin yan, hirap na hirap kang baguhin yan, pero ngayon parang natuto ka na. Gusto mo nang layuan talaga yung past at i-transform ang buhay mo, mag-improve for the better. In your near future, meron kang the Emperor card. Si Emperor card, here you are, sitting in your seat of power. Nasa iyo lahat ng kailangan mo, okay ang trabaho, okay ang negosyo, okay ang career, and you are having this full control of your life. Kung may problema dyan, kayang-kaya mong solusyonan. Kung may issue dito, hindi ka nagpapakatakot, hinaharap mo agad. Kung meron dapat gawin, ginagawa mo agad. You are a very, very disciplined person. You know what you want, you know what you need, and you know your purpose. Narinig ko rin dito na people depend on you. Lalapit sila sa'yo para hingiin yung payo mo, opinion mo, desisyon mo. Napakalaki ng role mo in the near future. Whether having that big promotion or talagang mapapalago mo na yung negosyo mo at talagang marami ka ng empleyado and people are coming to you for your decision, for your insight, for your action. No? Talagang napakalaking role ito in the near future. Kaya ngayon pa lang magpakatapang ka na kasi yung plano mo na posisyon or grasya, heto ka. Nasa realidad mo na at inanamnam mo na. Congratulations. Emperor card, the Three of Cups. Yes, you're gonna celebrate talaga kasi gets na gets mo na yung pwestong gustong-gusto mong makuha. Talagang nakaupo ka dyan and nobody can take away that position from you. Meron kang rason para mag-celebrate. Na-harvest mo na yung magandang buhay or magandang bunga na gusto mo. You're in the position na stable, matibay, long-lasting, at talagang kaya mong panghawakan. And that is something na worth celebrating. I don't know why. Nakakita ko na parang nakapasa sa licensure, nakapasa sa isang training, at sigurado na yung pwesto mo sa bagay na ito. Congratulations. In your challenge, meron kang the Ten of Swords. Ang challenge sa'yo, tinatambayan mo yung problema. Imbes na mag-move on, imbes na harapin yung mga bagong bagay, lagi mo iniisip, ay naku, talo ako, ay naku, lugi ako, ay naku, nalubog ako sa kumunoy na ito. No, huwag kang papavictim sa mga kasawi ang palad mo.
Ito yung panahon at sign para sa'yo na sabihin sa iyong sarili, babangon ako, babawi ako, babaguhin ko yung kapalaran ko. Ngayon meron akong naiisip na plano na kailangan ko maging matapang na gawin siya. Hindi mo iisipin yung problema, hihingi ka ng tulong at ilalaban mo siya in the right way at aalisin mo na yung mga humaharang sa'yo. Lilinisin mo na yung routine mo, yung lifestyle mo para maging confident ka na bumawi. Kapag nagawa mo yan, makakaalis ka talaga sa kumunoy na pinanggalingan mo or kinalugmukan mo. Meron ka pang chance, meron ka pang opportunity. Ang kailangan mo i-prepare yung utak mo na parang, oo nga, babawi pa ako, tayo na tayo dito. Parang ganyan. Kasi kahit gaano kadami sa paligid mo ang tutulong sa'yo, kung ikaw mismo ay parang feeling mo, nandyan ka pa rin sa kumunoy, walang saysay yung mga tulong eh. Kaya it starts with you. Kung naniniwala ka na makabawi ka pa, makakabawi ka talaga. Ten of Swords, the Five of Wands. Huwag mo indahin yung mga away, huwag mo indahin yung mga gulo ng paligid, huwag mo indahin yung mga kompetisyon or yung mga conflict na yan. Babangon tayo, lalaban ka. Mayroon ka pang kakayanan para manalo this time. Kaya huwag kang pa-intimidate, huwag kang ma-overwhelm sa mga kakaharapin mo. Kayang-kaya mo yung labanan at ipanalo. Okay? Lumaban ka ngayon. At huwag kang tameme sa isang sulok. Huwag ka nang mahiya. Huwag ka nang matakot. May laban ka sa buhay. At ngayon yung chance mo para makabawi. Okay? Meron din po sa inyo pinapayuhan na itigil na yung mga away. Itigil na yung mga conflict sa pamilya, sa katrabaho. Walang saysay yan eh. Lalo kanyang pinapahirapan. So, pick your battles. At yung battle ngayon ay yung pag-asenso mo. Okay? In your fortune, you have transformation. Yes, sabi ko nga sa inyo, a fresh new way of living emerges. Bagong buhay, bagong pag-asa, a positive shift ang mangyayari talaga sa buhay mo. In your fortune, meron kang the Seven of Cups. Sabi dito, wala nang kalituhan, wala nang confusion, alam mo na kung ano yung dapat mong piliin na isa sa buhay mo this time. Kung dati hirap na hirap ka, yun kaya, baka ito, what if yan? What if to? What if yun? Pero ngayon, mabubuo na sa isip mo na meron ka nang yayakapin na isang bagay at yun ang pagkakaabalahan mo this time. Narinig ko rin dito, yung dating pantasya, ngayon may time ka na, may lakas ka na ng loob, na to pa rin siya in your reality. Congratulations. The Seven of Cups, the Emperor card. 2 beses lumabas si Emperor. Sabi dito, you will make it happen. Dati pangarap lang, ngayon gagawin mo na. Dati iniisip mo lang pero ngayon malakas na ang loob mo para to pa rin siya. Before, nag-iisip ka lang na gusto mo mag-audition sa mga singing contest pero ngayon pipila ka na, mag-audition ka na. Kung dati iniisip mo lang na mag-apply for promotion pero ngayon talagang gagawin mo na yung pag-a-apply. Fantasy turning into your reality. You can make it, you can do it, achieve na achieve. Congratulations. In your divine messages, meron kang the end of a tough cycle approaches. Sabi ko nga sa'yo, ending na yan, dulo na yan. Kayang-kaya mong lumaban at ibangon ang sarili. You have the Five of Pentacles rather in your divine. This is all about change. Number 5 is angel number of change. So asahan po ang pagbabago. Kung naghihirap ka ngayon, nag-i-struggle ka sa pera, nag-i-struggle ka sa trabaho or sa pangarap mo, sinasabi dito na may magagawa ka. Huwag mong i-amplify or huwag mong pahalagahan yung weaknesses mo. Lagi mong isipin, malakas ako, magaling ako. Gamitin mo yung mga advantages mo in your advantage para makalaya ka sa hardship na ito. May magagawa ka, may solusyon. Daanan mo lamang yan at asahan mo yung positive shift. Five of Pentacles, the Page of Wands. May darating na opportunity para sa'yo. At ito'y nangangailangan na try mo lang, subukan mo lang. Huwag mong hindian, huwag mong atrasan. Maaaring itong opportunity na ito o pagkakataon na ito ang magpapalaya sa'yo sa struggle na ito. Example, nahihirapan ka sa pera ngayon. Biglang dumating si pinsan mo, inalok ka. Sabi niya, uy Scorpio, tara doon, apply tayo. Baka chance natin to. So, kapag may nakita kang posibilidad, subukan mo lang. Kasi maaaring yan yung susi mo para makalaya ka sa struggle mo this time. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have moon changes in your life. Sabi ko nga sa'yo, may mga pagbabago at kailangan mo yung harapin.
You also have ladder climbing towards success. Huy, paakyat ka na daw. Talaga namang pa-level up. Kaya huwag pigilan ang sarili, huwag questionin ang sarili. Ito na yung chance mo for something better, something big. You also have Beetle, good fortune. Wow. Itong changes na ito ay magdadala sa'yo ng magandang kapalaran. Congratulations. You have wind chimes, peace, and harmony. Sabi ko nga sa iyo kanina, panahon to para plansyahin ang gusot sa pamilya, sa katrabaho. Hindi worth it yung mga away-away na yan. Okay? Ang outcome ni Scorpio for May 18 to 24, you have the Two of Swords. You are now making a big choice. Kung dati naduduwag ka, marami kang pinoproblema, marami kang inaalala, pero dahil darating na sa iyong kaliwanagan, wala nang confusion, makakapamili ka na sa tamang choice. Para malaman mo kung tama yung choice na yan, maluwag sa damdamin, magaan. And that is the right choice. Okay? Two of Swords, you have the Nine of Swords. Yes, ngayon makakapamili ka na. Marerelease mo na with 9-9 here. Marerelease mo na lahat ng negativity, lahat ng mga kaduwagan, takot, pangamba, overthinking, overanalyzing. At kapag lumiwanag na yan, makakapag-decide ka na. You are now stepping forward and choosing the right solution para itong mga problemang ito ay malusaw. A positive shift is happening. May katapusan ng problema, mamimili ka na at dediretso ka na sa new chapter mo. Congratulations. So, Scorpio, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Nine of Wands, the Four of Pentacles, and the Page of Cups. At the bottom, meron po kayong the Two of Pentacles. Okay? Scorpio, sabi ng yung spirit guides, kailangan mong timbangin yung question mo. Kailangan mo makita kung ano yung tamang diskarte, tamang paraan para masolusyonan siya. You need to make a choice. Hindi pwedeng playing safe ka, hindi pwedeng you're on your comfort zone. Dahil paulit-ulit lang dyan yung outcome at hindi mo mahahanap or makukuha yung inaasahan mong pagbabago. No? Sabi dito, gumalaw-galaw ka. Masyado mong pinoprotektahan ng sarili mo kaya hindi ka makaala-alagwa. Sabi dito, huwag kang matakot sa failure, huwag kang matakot sa pagbabago, huwag kang matakot sa advancement. Hanggat nakatali ka dyan sa sarili mo at pinipigilan mong gumalaw, lalo ka nahihirapan mamili. Sabi dito, open yourself, no? Palawakin mong isip mo, palawakin mo ang mundo mo, palawakin mo ang mata mo para mahanap mo yung tamang diskarte na gagawin mo this time. At yung tamang diskarte na maiisip mo na parang, okay, ito yung posible kong pwedeng gawin, parang promising to, ilaban mo. Meron ka pang bagong chance meron kang bagong opportunity. At alam kong pagod na pagod ka na. Alam kong marami ka ng beses nag-try, sumubok, gumalaw. Pero sabi dito, huwag ka munang sumuko. Meron ka pang isang chance, so ibigay mo yung isang chance na yan. Make a choice. Do not protect yourself too much from doing something. Meron pang bubulaga sa yung magandang bagay, kaya antabayanan mo yan. Okay? Sa Scorpio, kung ang question mo yes or no, the answer is yes. Meron ka pang chance, meron ka pang magagawa, meron pa tong malaking sorpresa. Kaya, do everything that you can para ilaban yung question mo. Okay? Sa Scorpio, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po. Ang yung May 18 to 24, 10 kayo nakaresonate. Comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Scorpio this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.